The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. A leper came to Jesus and kneeling down, begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourselves to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad, so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, in this 6th Sunday in Ordinary Time, in this year B, we receive a very beautiful word. Napakaganda nitong salitang ito. At kung titingnan natin, nasa unang kapitulo pa rin tayo ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At makikita nyo na sunod-sunod ang mga pangyayari. Kaya naman itong paglapit ng isang leper o isang ketongin, no? Itong leprosy kay Jesus na paglapit niya at pagluhod at nanalangin, humiling, nagmakaawa, nagpakatira pa sa Panginoon Jesus at ang kanyang sinabi, "If you wish, you can make me clean again." Una sa lahat, gaya ng narinig natin sa unang pagbasa, yung prescription ni Moses and ni Aaron para dun sa mga may karamdaman na ketong. Usually, hindi lang ito yung tinatawag nating Hansen's disease o yung leprosy itself. It could have been also other skin blemishes or skin problem or skin disease, no? Not necessarily leper or leprosy. Pero ganun pa man, aside from all of this, they usually look at leprosy as something that makes man unclean, makes man not pure or not purified, no? Merong bagay na kung saan ito ang nagiging sanhi para siya ay mahiwalay sa kanyang komunidad. You remember when in Exodus, when the sister of Moses, Miriam, murmured or complained against Moses, yung kinabukasan noon, pagising niya sa umaga, ay meron na siyang ketong, meron na siyang skin disease. And so, she was obliged to live outside of the encampment, na mabuhay o manatili separated from the community. Napakahalaga nito no, kung titingnan natin itong leprosy, kasi napaka interesting that this is a story or a miracle, it is not about only healing, or it's not about exorcism o yung pagpapalabas ng espiritong hindi malinis o espiritong masama o yung tinatawag na unclean spirit. Kung titingnan nga natin, a couple of Sundays ago, especially dito rin sa Ebanghelyo ni San Marcos, nung pumasok si Jesucristo sa sinagoga, merong isang tao doon na merong tinatawag na
unclean spirit, no? Ginamit yung salitang yun, no? Yung unclean, hindi evil spirit but unclean spirit, a spirit or a demon that renders man unclean, but renders man, no, vile, no? Ika nga, no? Kaya nga ang sinabi dito, no, if you wish, you can make me clean, no? Kung titingnan nga natin yung unclean spirit na yon, ano yung sinabi niya kay Jesucristo? You came for our ruin. Dumating ka para wasakin kami, no? Most of the times, ito yung nakikita natin, no, na yung pagpasok sa kalooban ng Diyos o yung panalangin nating let your will be done on heaven and as in earth, no? Madalas meron tayong mentality within us telling us that pag sumunod ka sa Diyos, pag pumasok ka sa Diyos, as if it will ruin you. It will take away your freedom, it will take away your time, it will take away the things that you desire. Pero kung titingnan natin dito sa panimula ng Ebanghelyo, itong taong ito na may karamdaman na kitong, this leper, he was asking God. He was begging God. He was putting himself prostrate in his knees, on his knees, no? Kaya naman makikita natin, no, itong pagpapakatira pa nitong taong ito is an act of faith, but most especially it is an act of submission. He is submitting himself to the authority of Jesus Christ. No, kumbaga, inilalagay niya yung sarili niya sa kamay ng Diyos, sa ahawa ng Diyos. Kumbaga, wala doon yung gaya ng unclean spirit na lumalaban sa kalooban ng Diyos, lumalaban sa pagdating ng Diyos, sa presensya ni Jesucristo doon sa sinagoga, and telling Christ that you will be our ruin. Ikaw ang aming pagkawasak, ikaw ang aming pagkasira, no? Sana magkaroon tayo ng pagpapalit ng mentalidad na ang tunay na pagpasok sa Diyos ay ang ating kalayaan, ang ating kasiyahan, na mabuo muli o malinis muli, maging dalisay muli tayo at hindi na maging unclean. Tapos yung ginamit nga ditong translation, make me clean, ito rin ay pwedeng gamitan din ng salitang make me pure or purify me. No? Ito nga ang salitang ito na to be clean or to be purified, no? Ito kasing salita, what does purity means? No? It is not understood in the sense of its moral and ethical concept or meaning, no? Kumbaga malinis, dalisay, pure of heart, o yung hindi ka walang bahid na kasalanan, or yung about sexuality, about everything, no? But to be purified, no, it is more of a chemical concept. Kumbaga sa tubig, H2O, di ba? Kumbaga, ang tubig, ito, meron pa akong tubig dito dahil nauubo pa rin ako. Ang tubig, kapag merong ibang elemento na nandun sa tubig, that water is not anymore pure water. Polluted na siya. Kumbaga, lagyan mo ng tinta, lagyan mo ng ibang bagay, no? So in order to purify water, you have to take away those elements which is not in the nature of water. Hindi kasali ibang elemento na hindi H2O. Kaya naman, ganun din ang ginto, di ba? Pinadadaan sa apoy para maging pure gold o yung 24 karat na gold. At makikita mo, pag dumadaan siya sa apoy, nahuhulog o tumutulo yung residue na hindi ginto, na hindi gold. So natatanggal. So itong prosesong ito, yung purification process,
Gaya ng ginawa sa bayang Israel nung pinadaan sila sa disyerto, gaya nitong papasukin nating Kwaresma sa susunod na mga linggong darating, no? It is a moment of purification. Gaya rin minsan na mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos sa iyong buhay, yung mga krisis na ating tinatawag, yung mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na ating dinadaanan, o yung mga panahon na kung saan pinahihintulutan ng Diyos to purify us, to take away from us that which is not in our original nature, which is to be a son and daughter of God. Na alisin sa iyo yung mga bagay na hindi dapat nasa iyo o yung hindi tinakda ng Diyos para sa iyo. Anong ibig kong sabihin dito? Ang sakit na ketong o yung leprosy, makikita natin na yung katawan o yung balat ay nade-decompose o naagnas, nagkakaroon ng sugat, nagkakaroon ng mga impeksyon, ng mga nana. Makikita natin yung contradicting aspect nito sa isang tao na buhay pa pero dala-dala na niya sa kanyang katawan ang kamatayan. Buhay pero namamatay, dala ang kamatayan. Ang leprosy is something that consumes us, something that makes us rot, something that eats us up, no? Kaya naman, ano ang pwedeng maging ketong ng mga na espiritual ng mga tao ngayon, natin ngayon? Maraming bagay. Marahil tingnan natin ano ba yung mga bagay that is consuming me. Kumbaga, madalas nakikita ko sa ilang mga kabataan, meron silang galit. No? Laging galit, pag sumagot galit, may rebelde. Parang si James din, no? Rebel without a cause. Pag tinanong mo naman, anong problema? Hindi rin masabi. They cannot identify and call by name the reason why they are angry, why they are rebellious. No? Kung hindi, maraming factors, maraming bagay, no? Yung mga injustice na natanggap, o yung mga hindi namahal o hindi naasikaso, yung mga sugat sa kalooban, sa kasaysayan, and yung mga frustration sa buhay, yung mga hindi mo makamit, matanggap, hindi mo maipamuhay, no? That makes you angry na hindi ka minahal, mas minahal yung isa, yung jealousy that can eat you up inside. Jealousy sa mga kapatid mo, jealousy sa magulang mo, sa nanay mo, galit, sama ng loob, no? Na naipon na doon, that is causing emptiness in you, which is emptiness is also a form of leprosy because it is eating you up, no? Hanap ka ng hanap, kapit ka ng kapit, kuha ka ng kuha sa buhay sa mga bagay, na addict ka na sa video games, hindi mo na mabitawan ng telepono, hindi mo na mabitawan ng iyong laptop, no? Dahil doon ka nakakakuha ng buhay, o ibig sabihin sa sexuality, sa pornography, lagi kang nadadali nito, kinakain ka nito, no? O kaya sa mga bisyo, sa panginginom, o sa paninigarilyo, sa maraming bagay, no? Hindi ko sinasabing ito yung masama in itself, nakakasama, oo, sa kalusugan, pero it is eating you up. Buhay ka pa, pero dala-dala mo na sa iyong puso, sa iyong katawan, ang kamatayan. Kaya nga, ang Panginoon, gagawin kang dalisay. The Lord wants to purify you. Take this death away from you because you were not created for death. Kaya nga, napakahalaga nito, no, yung sinabi dito, moved with pity. Moved with pity, yung embrimanes menos auto. He was moved with pity. Ang literally, inside Jesus Christ, he felt trembling. No? Kumbaga,
he trembled inside of him. Kumbaga, yung parang sinasabi kay Prophet Hosea, no, my entrails are moved, trembled within me at the sight of the sinner, because I do not want the sinner to die, but to live. Ayoko na mamatay ang isang makasalanan kung hindi ito ay mabuhay. At sa kabataan din, nung marami akong nakikita, yung malungkot, melancholic, emote na emote, imong-imo ang dating. May kalungkutang dala. Maraming dahilan, no? Dahil siguro yung buhay ninyong pamilya, yung kahirapan, yung kaguluhan sa iyong magulang, sa mag-asawa, sa iyong marriage, no? Minsan yung frustration, yung pandarayan ng demonyo na sana hindi na lang ito ang aking naging asawa, o hindi na lang kaya hindi ito ang aking naging buhay. Yung idea ba na iba dapat ang aking buhay, no? It is eating you up. Yung sakit na leprosy. And what this poverty, extreme poverty that isolates us, no? Pati rin yung ating pagtingin sa ating kasaysayan, no? Yung mga bagay na ayaw natin makita, we isolate them, no? Kaya hindi lang yung isolation dito, yung kumbaga nawawalan ka ng komunyon sa iyong mga kapatid, sa iyong asawa, sa iyong komunidad, sa simbahan, sa pamilya mo, maski sa sarili mo, lalong-lalo na sa Diyos. We separate ourselves. This leprosy causes us to be isolated. Isolated. At sinasabi nga ng isang biblical scholar na nagkomento dito sa salitang ito, yung sinasabi niyang na isolate din, hindi lang yung nahihiwalay tayo sa ating kapwa, but we feel isolated because most of the times we are not reconciled to specific events in our lives na hindi natin matanggap, siguro yung kasalanan o kamalian na ating nagawa o yung nagawa sa atin o yung matinding injustice that caused us deep wounds in our history na hindi man lang natin ito matingnan o ayaw natin itong pag-usapan, no? Yun yung kondisyon ng tao na sabi nga ng Canticle of the Servant of Yahweh kay Prophet Isaiah, before Him we turn away our face. Merong mga aspekto sa buhay natin, sa sarili natin na ayaw nating harapin. Hindi natin kayang harapin, hindi natin kayang makita, no? Pero moved with pity, because God is love and God does not want the sinner to die but to live. Sabi dito, He stretched out His hand, touched him, and said to him, I do will it. Yung kalooban ng Diyos ay ikaw ay mamahal, ay ikaw ay maligtas. Na napakaganda kasi ito yung naging kalooban ng ketongin na ito, ng taong ito na may leprosy. If you wish, you can make me clean again. Yung panalangin niya, yung desire niya sa buhay niya, sa kalooban niya na gumaling, maging malinis, maging dalisay muli, na maging kaisa muli ng tunay na natura kung saan siya nilikha ng Diyos. Na yung kalooban ng Diyos ay maging kalooban niya. Hindi na untugan o conflict ng will mo at will ng Diyos, but we understand and we realize because of living in that extreme poverty that what we wish and desire is what God desires for us, which is our salvation, which is our happiness, which is our freedom. Na ikaw ay maging malaya. Kaya napakaganda no sinabi dito, He stretched out His hand. And where did Jesus Christ truly stretch out His hands?
entering the cross. Your cross and my cross. Your death and my death. Yun ang inabot ni Kristo. Christ became one. Hindi nga dapat hawakan ang ketongin. Kaya nga pag lumalapit sila, meron silang bell na dapat kalembangin at kailangan silang sumigaw, unclean, unclean. Sabi doon sa unang pagbasa, di ba? Makasalanan, kumbaga, I am unclean. Kailangan nilang isigaw. Kaya naman, madalas din tayo, kapag wounded, ang tendency is to ikwento, makahanap ng makikinig sa iyo, ng parang kakampi, ng kakampi sa iyo na makikisimpatya sa iyo. That is our tendency. I'm not saying that it is bad, but I'm saying that is our tendency. No, yung kailangan makahanap tayo that people would commensurate with our sadness and with our cry for injustice. Pero kung titingnan natin sino yung humawak dito sa ketonging ito, humipo dito sa ketonging ito na kahit na hindi dapat, because may mentality ang mga Hudyo, if you touch blood or you touch a sick person like this leper, you will be also unclean. It will make you also unclean. Kumbaga, Christ did not mind, no? Did not dim his equality to God, but emptied himself and became man. And once made man, he took the condition of the servant, dying as a criminal on the cross. Nakiisa, siya ang nakiisa doon sa mga bagay na hindi mo nais makita sa sarili mo, na ayaw nating harapin sa ating sarili. Diba nga, before Him we turn away our face. And who is this servant of the Lord? It is Jesus Christ Himself. Siya mismo yung naging pangit para sa iyo at para sa akin. Siya yung naging hindi matingnan. Siya yung naging kasalanan. He took the consequences of our sin, our jealousy, our rebellion, our anger, our pride, our lustfulness, our judging the others, no? Yung ating pagiging makasarili. He took all of this in His flesh on the cross, where He stretched out His arms, His hand to reach us, para ikaw ay maabot gaya nitong salitang ito na nais kang abutin. I do will it be made clean. And the leprosy left him immediately, and he was made clean. Naging dalisay muli dahil sa pagmamahal ni Kristo. Pero mahalaga rin dito, sabi ni Kristo, meron akong pagagawa sa iyo. Go, humayo ka. Huwag kang manatili dyan sa iyong kalagayan. Humayo ka. Go to the priest and offer the offering that Moses prescribed as a proof. The man went away and began to publicize the matter. Hindi siya sumunod. He did not live in obedience. When Christ touched us and cleansed us, no, from our leprosy, spiritual leprosy, there is a stern calling to go. No? Ito nga, ibig sabihin, malakas pa nga itong salitang ito, hindi lang go, kumbaga pinaalis, no? Para lumayo, umalis doon sa kinalalagyan. Ang problema natin, madalas, when we hear a word, when we hear a catechesis, when we encounter Jesus Christ in our lives, nagbabalik-balik tayo because we do not put ourselves in the life of faith, in the obedience to the Word, to Jesus Christ. Yung pumasok sa tunay na relasyon. Lagi natin gustong makipag-split, makipag-break up sa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo.
Kaya tayo, no, gayang ginawa nitong taong ito na gumaling, oo, pero hindi siya sumunod sa Panginoon Jesucristo. Kaya naman, ano pa ang nangyari? Instead of being struck down by lightning and being punished by the Lord dahil hindi siya sumunod, anong nangyari? So he spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places. Anong ibig sabihin nito? Yung una, yung leper o yung ketongin, ang dapat o dahil sa konsekwensya ng kanyang karamdamang iyon, siya yung kailangan mamuhay sa deserted places na hindi makapasok basta-basta sa isang village o sa isang syudad. Ngayon, matapos gawing dalisay at i-purify ni Kristo itong taong ito, yung ngayon naman, as a consequence of his disobedience, si Kristo naman ang hindi makapasok basta-basta sa isang syudad at kailangan manatili sa isang lugar na deserto. Sa labas. Kumbaga, now it is Jesus Christ who was treated as a leper. Na even though we are disobedient, even though we are sinners, now it is Jesus Christ who took upon himself the consequence of our sins, of our being disobedient, of our being negligent and weak. Sa kanya pa rin bumagsak at ito pa rin ay kanyang tinanggap. At sabi nga, people are kept coming from him everywhere. Ganun pa man, siya pa rin ang pinuntahan ng mga tao. Ganun pa man, patuloy pa rin ang Panginoon Jesucristo nagpapagaling, nagmamahal at nagpapahayag sa mga tao. Sana makita natin dito yung dakilang pagmamahal ng Diyos na tunay na dahilan para tayo ay maging dalisay. Dahil tayo ay dalisay sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. Tayo ay ginagawang malinis muli, ibinabalik sa natura ng kanyang anak. Inaalis sa atin yung mga bagay na hindi para sa isang anak ng Diyos. Kung titingnan natin sa ilaw ng salitang ito, ang ating buhay ng nakaraan, ngayon at bukas, makikita natin na isang tunay na gabay, na tunay na matututo tayong maging gising at mabasa na proseso ng Diyos na pagdadalisay sa akin ang mga nagaganap sa aking paligid, sa aking buhay, sa aking loob, sa aking sarili. Kaya naman, mga kapatid, napakaganda ng salitang ito. Kaya nga 'di ba sinabi ni San Pablo, whatever you do and everything that you do is for the glory of God, na makita ang natura ng Diyos. Kasi pag nakakita ka ng Kristiyano, makikita mo si Kristo. Pag namuhay ng isang Kristiyano, makikita mo doon sa taong yun si Kristo. Kaya nasa harap ng karamdaman, sa harap ng kanser, kung ito ay nabiyayaan ng Diyos ng napakalakas na grasya, makikita mo doon si Kristo mismo. It is not anymore the sick person, but it is Christ living in us, living in each and every one of us. Ito yung gusto, yung kalooban ng Diyos Ama para sa iyo, para sa iyong pamilya, para sa inyong mag-asawa, para sa inyong mga kabataan, para sa atin lahat. Na sana hilingin natin sa Diyos, tanggapin natin yung grasya na naisin din natin, maging kalooban din natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ito yung kaligtasan, ito yung kagalakan at kasayahan, ito yung kalayaan at kagalingan na binibigay ng Diyos Ama para sa atin. Kaya naman, brothers and sisters, I wish each and everyone a blessed 6th Sunday in Ordinary Time. It is a word, it is a strong catechesis that is already preparing us to enter the Lenten season.
to enter Ash Wednesday, coming week, to be humble and recognizing our sins, our condition, our reality, and then desiring what God desires for each and every one of us. A blessed 6th Sunday to each and every one.